Ang ato na pagkatunan sining hapon, the witnesses at the judgment. Mahatag ko background gagmay lang gid about sa 144,000, about sa 24 elders. Kay kadamo sang mga kauturan nga wala nakaintindi sang 24 katigulang ara sa Revelation. Ara pagid sa Revelation ang apat kasapat nga buhi nga tinuga. Ang may ara apat kasapat nga tinuga sa tubangan sang trono ni Jesus Christ. Kag sila niya nga may 24 ka elder, ano ini paghangap nato sa 24 ka tigulang, simbolikal o kon literal. But sa langit, ano ang ato nga tama pagkilala sa 144,000 sa great multitude? Ano naman ang sitwasyon ni Ellen White? Diin si Ellen White na belong. Amo ni aton tunay nga mahangpan naton sa madali lang panahon. The witnesses at the judgment, buot silingon sini nga makita sa Revelation chapter 14 verse 4 nga sila amo nga mga tao nga wala gid nagpakihilawas. Nga ginsaylo ini sang Dios, gindala ini sa langit nga wala gid sila nagpangasawa. Ara, wasawa nyo, wala sila nagpakihilawas, wala man sila nangasawa. Wala sila nagpakihilawas sa babae, kag wala gid sila nangasawa. Sila niya nagasunod sila sa kordero bisan diin magkadto. Gintubos sila halin sa mga tao agod nga mangin-una nga inughalad sa Dios kag sa kordero. Laga pakilala, gusto ko i-emphasize sa inyo in Revelation chapter 14 nga hindi na yan nga pangasaway sa babae lalaki diha, spiritual ni. Bot silingon, klarohon ta. Ang dalon sang Dios nga nagtipon sa langit, ang sarang makasulod sa langit nga damo-damo nga tinuga nga didto siya mag-worship sa tiilan ni Jesus Christ, ang mga tao nga wala nangasawa sang babae. Siling sa prophecy, ang babae gin-mention ada sa prophecy mga utod nga iglesia. Iglesia na ang babae. Sa Revelation chapter 14 verse 4, ang namin ada babae iglesia. Ang natawag nga pakihilawas, ang buot silingon sila da sa prophecy mga utod, wala ka nagsaylo sa lain nga reliyon. For example, ganito mo idea. For example, Adventist ka na. May katungdanan ka sa church. So, ibanda ng mga simbahan. Di ba simba ka man to? Mga utod, siling Ellen White, nagapanglahi ka, nagpakihilawas ka sa espiritu. Mangkot, Brad, nakaagin ako simba-simba sa lain ng simbahan, Brad. So, simbahan ako ka Sabado. Mga utod, nakapakihilawas ka sa espiritu. Ang delikado na gid, ang ginabaya ko nangasawa ka gid. For example, naghalin ka gid sa Adventist, kag nagsaylo ka sa lain ng reliyon, nangasawa ka. Ginbayaan mong iglesia. Amo nang bot silingon. Okay? Sige. Amo ni ngambal ni Ellen White nga si Jesus Christ naka-experience sa most holy place nga iya ginbayaw iya nga kamot nga ang tao patawaron dito sa most holy place siling nga nagbayaw sa iya nga kamot singgit sa sang mabaskog kag siling niya and with a voice of deep pity cry siling niya nagasinggit siya kag may ara nga pagsinggit niya may paghibi. Kag siling niya, ginapakitlooy niya sa Father, nga ginmention niya, nga siling niya, my blood, my blood, my blood, my blood. Siling na ni Ellen White, niya, then I saw exceeding bright light, come from God. Siling niya, kag ako nakita, may ara siling niya nga bright light, himaya, halin sa throne sang God the Father, nga siling niya ariyo, nag-igo sa kay Jesus Christ, nga naglikop sa bilog niya lawas, kag ang sanctuary, siling niya, nagsiga. Kag inang pagsiga, hantod karon sige-siga mga utod. Buot silingon, ang bugay, 24 hours, wala limit, open. Nagapakilala sa tion nga gin-approve sang God the Father ang pag-approve ni Jesus Christ nga gipakitluoy nga ang tao patawaron mga utod ang himaya sang God the Father sige silak subong sa most holy place sa tion nga ikaw magpangayo patawad automatic mga utod gina-accept na dayon sang God the Father. Amen. Amo ni sab nga utod ang katahom. Okay, ang mga tao dito sa langit mga utod amo ini sa natawag nga great multitude. Ang Revelation chapter 14, chapter 15, kung pagbasahon, ini nga mga tao dito sa langit, kung basahon ta ang Great Controversy, 649, ginsulat ni Ellen White sang 1911, kag ang reference sa Revelation 15, Revelation 7:14, nga sila niya, ila nga ginantos ang mga kasakit sa tion sang Jacob's trouble. Magsiling kita sa Revelation nga Jacob's trouble. Gusto ko ipasay sa inyo mga utod nga ining sa Revelation nga Jacob's trouble, may ari kita diri nga sugataon
nga pagtilaw nga kangit-ngitan. Before the close of provision, gin-address nga ang mga kaanakan sang Dios magasugata sang pagtilaw nga ginatawag little time of trouble. Before the close of provision. After the close of provision, tapos na ang loud cry. Sila niya, ang kaanakan sang Dios nga nag-loud cry, magasugata naman sang Jacob's trouble. Nagapakilala ining Jacob's trouble, siling sang great controversy. Kung ato basahon, ang Jacob's trouble mga utod, tapos na ang bantala sa mga balita, tapos na ang loud cry. Siling niya ibubo ng 7 last pledge, nabuto na kita, kay siling sang last day event, ang mapagawa sang decree, sang utos nga kamatayan sa tanan nga Sabbath keeper. Amo na siyang natuod dito nga Jacob's trouble. Kaya ang tanan-tanan nga nag-loud cry, tanan-tanan nga buhi, nga nakaangkon sang laterin. Sila nga masakpuan sang Dios sa second coming, maabtan nga buhi. Amo na silang maabtan nga buhi. Inang maabtan sang Dios nga buhi. Sila nga amo inang hingabuton sang tanan nga malaot nga sila pamatyon. Diri mga utod na tawag sa Jacob's trouble, nga pagkatapos loud cry, sugoon kita sang angel nga magpalagyo na kadto sa mga ligwin nga bagay niya. Halin kamo sa city, guwa na kamo sa village, kay sila nga ibubo ang 7 last pledge. Habang gina-process nga nagamarcha ang mga kauturan nga nagakadto sa mga ibubo ang 7 last pledge. Samtang nga ibubo ang 7 last pledge, dugang kaugot sa mga tao nga nagakaroon sa hubang. Sila nga apang sa tion na nga sila nga didto nakita nga malambot na, sila nga gulpi lang madulom ang kalibutan, tag bisan pa malambot pa ang kauturan sa iban nga doog sila nga ina nga utod hindi na mapatay. Tag ang malauton man mga utod nga nakaangkon sang 7 last pledge, inang virus nga isubo sang Dios, sila nga ang mga malauton mangita sang kamatayon pero hindi naman sila mapatay. Amo nang tama nato nga pagtuon sa ulihi nga mga adlaw sa aton nga prophecy. Ano pa gid? Naging sulat sa Revelation, ang nagsulat sina si John the Beloved. Si John the Beloved, isa ini siya ka disipulo sang Dios. Kag amo ni si John the Beloved man, ang gin-itsa sa mantika. Ito wala sa napasok sa mantika, siling sang prophecy, niya dalaan niya dito sa Patmos. Pag abot dito mga utod sa Patmos, ini si John the Beloved. No, sa tunga time gulang na siya, gintugutan sang Dios nga abrihan ang langit, kag ginpakita ang New Jerusalem nga gintunaan ta kag nakatahom-tahom, ginpakita nato sa mata ni John. During the time, sa tunga time si John dito sa Patmos, ang mata ni John perti katayog nga nakita niya ang New Jerusalem. Kag ginsulat niya mga utod ang amo ni nga mga dinalan. Ang about sa 144,000 may reference sa Ellen White na hanungod sa page 444 nga siling niya ang 144,000 siling niya sila nagakanta sang bag-o nga mga pag-amba sa tubangan sa trono. Buot silingon ang istorya ini sa langit. Ang tanan-tanan nga mga tinubos, tanan-tanan nga mga nag-loud cry, ang 144,000, ang mga patay nga ginbanhaw, upod si Ellen White. Siling niya, Ellen White with the 144,000. Nga ang ginhambal si Ellen White. Page 39 sang early writings, basahon ninyo. Si Ellen White ginhambal dira sang early writings nga pagkabanhaw dito sa langit ang ngalan ni Ellen White with the 144,000. Nga ang awid, kay wala siya naka-loud cry. Wala siya nasapuan nga buhi. Pag abot sa langit, mga utod, ang tawag dito sa aton mga utod, siling niya, ang kabug-usan nga mga tinuga sang Dios nga kadamo-damo sa langit, gitawag nga the great multitude. Isa lang na siya sa ngalan sang 144,000. Nagapakilala, ang 144,000, silang Ellen White, ang aton sila nga doctrine, ang pagkilala sang Seventh-day Adventist, symbolic ina siya mga utod. Hindi literal. 14 verse 3 sang Revelation. Nya ang 144,000 ka mga tao, sila nga nagakanta sa tubangan sa trono sa apat kabuhi nga tinuga. Amo ning ginhambal akong kagina nga amo ning trono ni Jesus Christ, nagalibot ang tanan nga mga tinubos at tanan nga mga angel sa palibot sang trono ni Jesus Christ, aring 24 elders oh. Kag sa tubangan sang trono ni Jesus Christ, aring apat ka buhi. Nga gin-mention sang Revelation chapter 14 verse 3. Nga siling niya, sa tubangan sa trono, may apat kasapat nga buhi nga mga tinuga nga manog dumala, nya kag nagakanta sila ang bag-o nga kanta nga wala sing iba na kaybalo kundi sila lang ang 144,000 nga gintubos halin sa kalibutan. Nga ang 144,000 lang ang gin-mention, nya kabalo lang gin magkanta dito sa tubangan sa trono ni Jesus Christ. Ang silang Ellen White, inang nagakanta, amo ina sila ang nasapuan nga buhi kag nag-loud cry. Sila nga nakabalo ang magkanta sa kalantahon ni Moses dito sa langit.
Sila man na nga tao ang nag-atubang sang Jacob Strobel. Atong ginambal ko gina. Amo na sa nga mga tao nga naka-eksperyensya nga nakabaton sang decree nga inang mga buhi nga mga katawhan sang papason. Apang hindi na mapapas kay ginbo before ang laterin. Amo na sila ang nagakanta. Ano ining apat ka sapat nga buhi? Isa-isahon ta, dirita na sa sapat nga buhi. Nga may sapat, nga gin-address sapat nga buhi. Apat ka buhi nga mga tinuga sa Biblia, sapat nga buhi. Revelation 4 verse 6, akon basahon sila niya didto man sa tubangan sang trono nga daw sa dagat katinaw sila niya pareho sang kristal sa palibot sang trono sa kada kilid may apat ka buhi nga tinuga damo gid sa ila nga mga mata sa tubangan kag sa likod. Nagapakilala ini ang ila pakpak puro na mata. Ato mga mata-mata nila oh. Ini nga mga sapat nga buhi mga utod, gin-mention ini sa prophecy, amo ini siya ang angel nga ang ila sini destination dito sa tubangan sang trono ni Jesus Christ sa front sang mercy seat sa left and right kag may special nga apat ka sapat nga buhi nga angel ini sang Dios nga anom ini ila pakpak. Kag ang ila sini nga itsura iba-iba. Gin-mention niya, ang una nga sapat sila niya kaangay sang leon. Ang ikadua nga sapat sila niya kaangay sang baka. Ang ikatatlo nga sapat sila niya kaangay sang tao. Kag ang ikaapat sila niya kaangay sang agila. Amo ini nga mga sapat. Amo ini pag-abot dito sa langit, hindi na kita magkatingala kay nasaysay naton kung ano ni klase mga sapat. Sa Truth About Angel nga libro, kung naton ini basahon, amo ini mga angel nga second rank. Highest rank, second rank, kag third rank. Subong nga akong gi-mention sa inyong mga utod, ang second rank nga mga angel. Amo ini sa second rank nga mga angel nga gintawag ina sa mga utod nga cherub angel. Sila sa man sa verse 4. Sila amo ang mga tao nga wala gid nagpakilawas ini nga mga tao. Sa tubangan sa mga tao sa trono, dito ang apat ka sapat, ini nga mga tao nga ginluwas dito sa langit, amo ini kadam-an. Magsiling kita nga kadam-an, amo ni tawag nga the great multitude. With the 144,000. Pwede ang tanan niya ngalanan 144,000 pag-abot sa langit. Pwede man tawagon the great multitude. Ang pamangkot, Brad, anong kinalain sa great multitude kag 144,000? May kinalain ang 144,000 kag ang great multitude sang sa diri pa sa duta wala pa ta sa langit. Ang great multitude, amo ni subong sila ang mga patnang kalamatay nga gibanhaw sang Dios nga mag-isa sa 144,000. Ang 144,000 may kinalain sang diri pa sa duta nga sila ang nagloud cry, sila nakabaton sa laterin nga wala sa kaagi kamatayon. Pag-abot sa langit, ang 144,000 ang great multitude nag-isa with the 144,000 ang tanan-tanan nga tao. Okay? Sige. Ang ina nga mga tao, sila nga wala sila pakihilawas. Amo ina mga utod kung may mag-invite sa akon, Brad, mamaninoy ka? Kung magmaninoy o kung may bunyag o kung may kasal, pwede ta makasulod sa iba ng simbahan, wala man tayo nag-worship. Nagpakig-unong ka ba sila, pwede ta nakasulod. Pero kung nagkanto ka dito nagsimba, hindi ta pwede ka makapakihilawas kita. Siling ko mga utod nga mga cherub, ginhatawag ina sa nga second rank. Mabasa sa Truth About Angels 135 nga sila nga atong mga cherub, may special nga cherub ato mga utod nga balukan ang tuod nga angel nga cherub nga second rank, no? Ang ila sina nga ulo apat isa kalawas. Ato kay na yan sa inyo, ini kay na sa ining apat sa tubangan sang trono, individual gina ila nga ulo, pero ano naman ila pakpak. Ayan, nakuha nyo? Sige. Pagkatapos, sila niya, nagapwisto ini siya sa kadakilid sang mercy seat. Ini ang cherub, nagapwisto sila sa mercy seat, sa left and right. Ini naman niya ang cherub, nga special nga mga sapat, nga angel, ano naman niya pakpak, pero mga utod, ara sila sa tubangan sang trono ni Jesus Christ nga nagagard sa great king. Amo nang maabot sa langit, hindi na kita mo problema. Ay, nga ang may amo na di. Wala na, hindi na kita. Kaya na, tunan natin mga otod. Nga may ara nga ano sa spirit of prophecy. Okay, ano naman ang busingon sa tigulang? Ari sa Revelation chapter 7 verse 11. Nga sila niya, dito sa trono sang Dios, nya kag ang tanan nga manugtunda, sila niya nagtindog sa palibot sang trono kag sa palibot sang mga tigulang. Okay, ini mga tungabal ko na mga tigulang ni sa tubakan sa trono, sa palibot sa trono. Kag sang apat kasapat, ini apat kasapat nga buhi. Kag sila nga nagyaob sila sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios. Kuhaorta ang statement anay ining tigulang. 24 elders. 24 katigulang.
Ang paghangop na itong mga utod sa 24 katigulang, symbolical ini siya. Hindi may 24, damo-damo ni sila. Diri sa trono ni Jesus Christ. Subong mga utod sila na linuwat si Jesus Christ, wala diri siya throne. Pero ining 24 katigulang, ari nagasige pungko, nga damo-damo sila sa palibot sang trono ni Jesus Christ. Kag sa ila tubangan ari diri ang apat kasapat. Ang pamangkot, Brad, sa diin inihalin ang 24 katigulang. Nga simbolik nga damo-damo sila. Diin ni sila halin. Okay, amo ni mga utod. Basahon ta nay ang chapter 4 verse 4. Damo-damo sila mga utod nga hindi naton sila maisip silang na Ellen White ang 24 katigulang sa Revelation. Kag sila niya, sa palibot sang trono may 2 kapulo kag 4 ka trono, kag sa mga trono nagalingkod ang 2 kapulo kag 4 katigulang. 24 katigulang nga napanaptan sa mga panapton nga maputi, kag sa ila mga ulo na may mga purong-purong nga bulawan. Okay, amo ni mga utod. Ginsulat ini siya ni John base sa Revelation chapter 7 verse 13 nga ginpakita ini kay John, kag ginpabati gid kay John nga naghambal ang isa sang mga tigulang. Tanawan niyo mayo pamati niyo. Sila niya, ari. Ginbuksan sang Dios ang ganhaan sang langit, kag nakita gid ni John, kag nabatian gid ni John dito sa during the time sa Patmos, kag sila niya may naghambal nga yan, naghambal ang isa sang mga tigulang nga nagsiling sa akon, sino bala ina ang nagapanapot sing mga malaba nga panapton nga maputi, kag diin sila naghalin. But sila kon ini nga bersikulo, ini nga mga tigulang, ini nga mga katawhan, pag abot naton sa langit, may isa diri sila niya magtindog, kag namangkot nga diin kita naghalin. Damo sila sa mga tao, sila nga napanaptan sang manapton nga maputi, nga napanaptan sang malaba nga panapton, kag nagtindog ang tigulang, kag namangkot nga sila niya diin ina sila halin. Ang pamangkot amo ni, sino ang imamangkotan sang tigulang? Siling na Ellen White, ang angel mismo dira sa tupad nila. Kag ang sabat sang angel niya, yes sir. Nasa ulo ko lang ang hambal nila in white na. Pagtindog sa tigulang, sila sang inja, yes sir. Ina sila nga mga katawhan nga ginpamangkot mo nga kadamo-damo. Sila niya amo inang ginbunakan sang dugo sang kordero nga gindala diri. Ang pamangkot amo ni. Nga ara ka na sa langit nga way ka kabalo. Nga ara na sa tubangan mo. Nga wala sila kabalo. Aton pasabton ang prophecy. Ang sila nga linwat ari nga way sila kabalo. Ang Design of Ages, page 786, paragraph 1, siling ya, basahon ta, niya sang nabanhaw si Jesus. Ang lulubngan nag-alabre. Nagapakilala, gisulat ni Ellen White, sang pagtawag ni Angel Gabriel. Nga siling ya, Jesus Christ, Son of God, guwas ka na. Ginatawag ka na sang imo amay. Siling niya, pagwa gid mismo ni Jesus Christ, siling niya ang tanan-tanan nga mga lulubngan nga maging panglubong dito, ang ibang duta na, ang ibang tulaan na lang. Siling niya nag-alabre, nag-form human. Kag siling niya atong mga balaan nga gid panglubong dito sa sakop nga nasakupan sa ginlubngan ni Jesus Christ, nagkalabanhaw. Arang record on sa Ages. Siling niya madamo nga mga katawhan sang Dios nga patay na nga nagkalabanhaw. Nagbuwa sila sa ilang alulungan. Nya pagkatapos nga nabanhaw si Jesus Christ, sinya dayon nagsulod sila sa balaan nga syudad sang Jerusalem. Kag madamo nga mga tao ang nakakita sa ila nga nagapamatuod sa pagkabanhaw liwat ni Jesus Christ. Isa-isa ita. Amo ni. Pagguwa gid ni Jesus Christ dito sa lulubngan, ang una-una gid nakakita base sa writing si Ellen White, hindi niya si Maria ang una nakakita. Si John ang nauna nakakita. Kag pagkadugay-dugay mga utod naghibi si Maria, ginsulod to ni Maria iya nga ulo sa lulubngan ni Jesus Christ. Kag naghibi, kag sa nagapaslipon si Maria dito nga nagahibi, pagbalikid niya si Jesus Christ ara siya tupan. Kag buot siya natandugon ni Maria, siling ni Jesus Christ, ayaw. Hindi ka magtandog sa akon. Kay sa tion nga magtandog ka sa akon, mapatay ka. Nga, nasuklob na ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Sa tion nga tandugon siya ni Maria, si Maria mapatay. Ang ginhambal ni Jesus Christ na time. Sila niya, Maria, hindi mo ako pagtandugon,
Kay sila niya, wala pa ako naka-report sa God the Father. Ang imo-imoon, subong lakat ka sa akon kauturan. Sila niya, kadto ka dito, pabaloon mo na banhaw na ako, kaya ako pa-report sa God the Father. Sila ni Ellen White, naglakat si Maria, nagpabalo nga si Jesus Christ na banhaw, kay sila ni Jesus Christ niya, ako mahapit pa sa mga babae. Pagkatapos hapit ni Jesus Christ sa mga babae, sila niya, nagsulod sila ni Jesus Christ dayon, pakadto sa, sa Jerusalem, upod atong mga ginbanhaw. Atong ginbanhaw niya mga utod, gindala ni Jesus Christ, nga ma-report sa God the Father, nga natapos nila iyang misyon. Pag-abot dito ni Maria sa iyang mga kauturan, si Jesus Christ, ato na dito, sila ni Ellen White, si Jesus Christ, halin na sa God the Father. Amo to nga may 40 days pa si Jesus Christ nga nagpakig-upod sa mga disipulo nga gin-orient niya, nga sa ito nga time Diyos na gid siya, nasuklob siyang himaya sa pagka-Diyos. Amo to nga bago naman sa magbalik naman liwat mga utod, nagatangla ang mga disipulo niya Ginoo, sano ka namon duot makita, niya kung anong dagway kung paghalinapon, amo man niya kung makita ninyo. Halin na to sa Sagad na Father, ginbilan niya na dito ang 24 elder. Amo tong 24 elder kagina, amo tong dito na gin plaster siya nga trono nga sige dito hulat nga pagpungko mga utod. Kaya ya? Naklaruhan? Okay. Isang Desire of Ages. Nga sang time ni Jesus Christ, ang ministeryo ni Jesus Christ, may mga tao nga ginbanhaw si Jesus Christ, pero siling sang Desire of Ages, nagkalamatay ito. At yang pagabanhaw ni Jesus Christ, nga nabanhaw upod sa iya, nga gindala niya sa langit, linya forever na tiya, nakaangkol sila sang everlasting life. Amo ato nga naghambal ang isa sa mga tigulang, nga diin ka mo naghalin. Sino ina? Wala sila nakabalo mga utod sang natawag nga pag-sacrifice ni Jesus Christ sa aton wa itakabalo. Ato yang mga tao, wala to nakabalo kasi una pa nga mga tao sang time pa ni Noah, before pa ni Noah, time pa ni Abraham. Nga mga katao agi panglubong dito nga mga balaan nga gindala sang Dios. Wala sila kaintindi sa kasaysayan sa crucifixion. Amo to namangkot sila nga may great multitude. Namangkot sila kung sino nakabong nga tao. Namangkot kita mga utod nga may ara si Ben Spirit sang Ginoo. May reference sa Isaiah chapter 11 verse 2, ang 7 ka espiritu sang Dios dapat ato ni nabalaan. May ara mga 7 candles sang Dios. Budlay na sa explicar mga utod, pero may topic ko sini nga may kaangtanan ini dito sa may suba sang Euphrates. Nga may mga punto, may mga meaning ini. Ang number 1 nga espiritu the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of power, the Spirit of knowledge, the Spirit of fear of the Lord. May kahadlok mga utod, kinanara na sa aton. Ano pa gin? Nag-represent man isang 7 candle. Ang chapter 14 verse 5, siling isang Isaiah chapter 1, chapter 11, siling niya pa gin, wala sing may makasiling nga nagbutig sila kag wala gid sing may ikasaway sa ila buot silingon ang tanan-tanan nga tao nga dalon sang Dios dito siya trono magbakasyon sa kalibo ka tuig kag maning kaupo ni kay Jesus Christ gin-mention nga ina sila nga mga tao wala gid sila nagbutig wala man sila nagpakidilawas kag wala sapwan gid sila nga wala sing kasawayan. Ang pamangkot amo ni Brad ti wala man perfect. Yes. Amo ina nga ginsigi sang God the Father kay Jesus Christ nga sige-siga ang iya nga most holy place para nga kung magtakop ang kaluwasan o kung mapatay ka man karon buwas natakpan ikaw nga ara dira ang bugay pagkapatay nimo mga utod nasapuan ikaw nga wala ikaw kasawayan nga ara bugay. Mas dami pa nga ang tao napatay before sa cross of provision. Nga, sa tion nga ang tao nga ginhukman sa Dios uling mga adlaw. Kung naluwas, mayo pa napatay ako sa antes nga wala pa rin takop ang kaluwasan. Kay sigurado may bugay pa. Base pa lang nakaahagom ako sa bugay. Sa inisya nga dinalan sa Great Controversy 665, dito sa langit, amo inisya ang Jerusalem, ang trono sang Dios, by linya kita dira mga utod. Kag ang ginhambal ni Ellen White, ang ginmention dira, ang ara di sa first line, sila niya ang sumunod ni Satan. Ano na sumunod ni Satan? Sila niya, amo ini siya ang mga babaylan, mga manugpatay, mga kawatan, nga na-convert sa time sa loud cry, sa last call. First line gina sila, ang 144,000 hambal ni Ellen White, ang second line na, ang third line na nga damo-damo na, amo itong great multitude. Amo ina nga hindi kita kwaon tang batasan ta maghukom sa mga babaylan. Ay, ikaw, babaylan ka, ara kay Satanas, hindi ka maluwas, ayaw. Tawgon ina sang Dios sa uling adlaw sa time sa loud cry. Ang record do. May pamangkot Great Controversy 481,
Sila niya, ang tanan nga ginahimo sang tao, gina-review, ginaimbestigahan. Pagka matutom, pagka matutom. Tanan ginasulat sa libro sa kamatayan. Kung malain ni mo ginahimo, ginalista sa libro sa kamatayan. Kung nami, ginalista sa libro sa remembrance. Kay kita tanan-tanan nga nakaagon sang baptism. Aton nga lan ara tanan sa libro sang kabuhi. Amo ina gani nga gakadlaw si Satan. Sa tiyon nga mga muyo kita. Abi nyo ang atong pangamuyo, wala mapatian ni Satan. Sila nga linuwit ara sa sakawaan nga pamati sa atong pangamuyo. Gayuhom si Satanas kung mga muyo kang Ginoo. Ilista ang akon ngalan sa libro sang kabuhi. Siling ni Satan, ahay, kaluoy mo ito do. Nalista na eh. Siling ni John Liberator, tama? Kag sa Great Controversy, sa tiyon nga nagbutwa ka sa tubig sa pag-aangkon mo bautismo, siling niya, magalipay ka mo kay inyong pangalan, ginlista sa Book of Life. Karon niya, sunod-suniton mo ang mga Ginoo, ilista akong libro sa ngalan sa libro sa kabuhi. Sunod naman, ilista naman, abo ginhimo tang Ginoo uli anon. Bisan pa ang mga sekreto sa sala, tanan nga mga ibinuhatan naton, ginalista sang Dios aring pinaka-importante. Ang pamangkot amo ni, sa tiyon nga maabton ka kamatayan, sa tiyon nga maabot man ang judgment, sa tiyon nga maabot ng pagtakop sa kaluwasan, ang ginhambal sang chapter 28 sa Great Controversy, sila niya, ginalawag ang tanan nga ngalan, Sila niya, every name is mentioned, every case closely investigated. Sila niya, may ngalan nga accepted. May araman sila niya, rejected. Kag sila niya, nga rejected, hindi ni sila pwede mabaton sa langit, itagbong siya sa kalayo. Ang pamangkot amo ni, Brad, kung ang akon pangalan, nalista sa libro sa kabuhi, kagkaroon ako niya, wala ko nagmatutom, rejected akong pangalan, hindi ko maluwas, paano ako niya halagaran sa libro sa kabuhi? Sila niya daw, ari mga utod, basahon ta, niya, their name will be blotted out of the book of life. Atag, sa tiyon, nga ang imong ngalan, ara sa book of life, pero wala ka naluwas. Sila niya, blotted out, kakason, sang Diyos, ang imong pangalan, sa book of life. Ang pamangkot kay kaduga, mapagid ni, Brad, paano nga wala ko yung binaluwas, pero nga akong mga binuhatan sa iglesia, mga panghatag, mga pagkupirar, sila niya, ginlista man to sa Book of Remembrance. Basahon taliwat, mga utod. Sila niya, ano naman, and the records of their goods dead will be erased from the books of God's remembrance. At sa tiyon, nga siling niya, na hukman ang isa ka tao, nga ang imo pangalan sa ara sa Book of Life, nga wala ka nagmatutong, siling niya, sa final nga katapusan sa paghukom, nga ikaw wala naluwas, siling niya, kakason ang imo pangalan sa Book of Life. Kag ang imo naman binuhatan sa Book of Remembrance, siling niya, will be erased. Sayang no. Anugon. Ara na gid. Galing kayo tutod mga utod. Bulahan kita subong ari dire. Amen? Amen. Ang gusto sang Dios, Sabbath keeping people. Mabasa sa Efeso chapter 1 verse 13. Nya sa tapos ninyo nabatian ang balita sang kamaturan, ang mayong balita na nungod sa inyo kaluwasan, kag magsalig sa inyo sa iya kabugin pat-inan sang balaan nga espiritu sang Dios. Yan. Dapat niyang imo pa niya balay, himuon mo small heaven. Ginbutan ko lang di ang balay nga kamalig, kay kung ari din ang hiliusa, ari din ang unity, wala away, kabalo magpugong, bisan ikaw ginikanan, ikaw pang nagapaubos sa bata, tubtob nga sa ulihi, bisan ritubado imo bata, maintindihan sang bata, nga ang nanay, ang tatay, kasacrifice sa iya batasan nga kalahain. Kaya nga, gusto sang panimalay, naintindihan niya, nga sila niya ang nanamian sang angel, nga bisitahan, nga ara ang simpatya, ang kalulo, ang paghigugmaan ay sa panimalay, di niya nanamian ang angel sang Diyos, nga tagalangit magbisita siya ng panimalay. But silingon, ang highest rank o kung second rank nga angel, ang nagabisita dira sa imo mga utod, ang hambal nila in white, Adventist Home, page 19. Gusto sang Ginoo sa ye shall receive power. Nga sila niya, we need to pray for the importation of the divine spirit as the remedy for sin-sick soul. Kinahanglan gid naton magpakigbahin kita sa balaan espiritu. Sino nga hapon antes magpungko yatay ta ba Joey aton tun-an ang pito naman ka mga lesson sa ato nga pagtuon, makuhaan ta sa mga ideas. Number 1, silang yan, God is anxious to forgive us.
But silingon, sila niya wala nagalain ang buot sang Dios sa tion nga ikaw ginpatawad. But silingon, wala hawid-hawid. Nalipay gid ang Dios nga ikaw gintinluan. Ang leksyon nga makuha nimo kag sa akon nga dapat kung ikaw man nagpatawad, ikaw ang nag-adjust sa imo panimalay, dapat makita sang bata nga wala sang kondisyon. Ginhimo mo lang gidya sa tubangan ni Jesus ang pag-sacrifice, ang pagbaton, ang pagpadayon tugtog na sa adlaw, makita niya ang impluwensya sang balaang nga espiritu nga imo ginakabuhi nga nahimo mo na kay arang balaang nga espiritu. Number 2, sila niya, God forgive immediately. Ang motong ginambal ko ginanga, ang white throne, most holy place, nagasigi-siga. Para ng tao magkonsulta, automatic, immediately, sila niya patawaron, tinloan. Oh, kanabi sa atong Diyos. Kaya ginakapital ni Jesus Christ, ang agis, ang mga lansang, ang hanot, ang iyang crown, na may tunok, nga nag-aagi ang dugo, nga dito na porma ang bugay. Kay gusto sang Diyos na ikaw, makadawat sang tama nga bugay, kag dalon niya ikaw sa langit. Ang gusto sang Diyos nga taton ang ginatawag pagkaritubada o kung pagkamaiyaiyahon dapat respetuhon kay nakita sang Diyos nga kung ikaw arang pagkaiyaiyahon basi masunog ikaw sa kalay. Number 3, God forgiveness is a celebration. Sila nga, isa ka celebration ang pagpatawad naging pinatawaron kasang Ginoo, ginahimo sang Dios ang kalipay pagdako nga pagselebrar nga ikaw gitinloan sang Dios. Number 4, it is not God that accuses us. Sila niya, hindi ang Dios ang nag-aakusar sa aton. Wala ang Diyos nag-aakusar sa aton. Si Satanas ang nag-aakusar sa imo kag sa akon. Ang Diyos nakaintindi sa tanan nga mali. Number 5, nya God forgiveness require transformation. Dapat sila nga sa tion nga ikaw ginpatawad ang isa ka requirements nga dapat na-transform ang balaang nga espiritu nga nagtadlong ikaw. May pagtinad kaga ang hambal niya din mga utod nga dapat kinahanglan sang pagbag-o. Sinon, na-experiencehan mo nga gintinluan ka na sang Dios. Dapat magbag-o na ng isa ka utod. Number 6, siligya diri, God forgive us completely. Sila niya, kompleto ang pagpatawad sang Diyos sa aton. Wala gid sang bilin. Tinlo gid sila ni Jesus Christ sa tiyon naging tinloan niya kanakan. Wala gid sang isang nga pinto na may arada basihan si Satanas, kundi siya nagasilak ang ilang nga uton kaging tinloan. Amo ina tabigog maon sa aton Diyos. Number 7. Last, nya, it is God who forgive. Nya, ang Diyos, amo ang nagapatawad. Magsiling kita nga ang Diyos naga-address ini sa kay God the Father. Kaya ang tulay, si Jesus Christ, ang nagahimo tulay nga ikaw aprubahan. Sindi nga hapon, thank you sa aton nga pagtuon. Diri natapos aton nga lecture, aton nga message. Oh, thank you.